Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang GMRC. Week 3, Day 1 to Day 4, Quarter 2. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at kakilala. Day 1. Pagmasdan ang mga larawan. Okay, so dito sa larawang ito, ano kaya ang ginagawa ng bata at ng kanyang nanay? Okay, sila ay nagwalis ng sahig kasama si nanay. Pangalawa, pagpunas ng gamit kasama si ate. Pangatlo, paghugas ng plato kasama si kuya. Pang-apat, pagtapo ng basura kasama si tatay. Pagdilig ng halaman kasama si lolo. Next po ay pagligpit ng higaan kasama ang tiyahin. Nakikilala niyo ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Nakikilala niyo ba kung sino ang tinutulungan ng mga bata? Sa araw na ito, inaasahang makikilala ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sino ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Inaasahan din na maisasaalang-alang ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya or elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Kayo ba ay tumutulong sa gawaing bahay? Tumutulong ba kayo sa nanay, sa tatay, or kay ate at kuya sa bahay ninyo, lalong-lalo na kapag wala kayong pasok? Okay, mahusay. Pagtambali ng salita sa larawan. Paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ayan, so yung una, yan po ay ang pagtulong kay ate, pagpunas ng gamit. Pangalawa, pagtulong kay kuya sa paghugas ng plato. At ang pangatlo ay pagtulong kay lola sa pagwalis ng sahig. Okay, so dito naman, ang una, ano kaya yan? Kay pagtulong kay tatay sa pagtapo ng basura. Ay sa pangalawa, pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. At ang pangatlo ay pagtulong kay nanay sa paglalampaso ng sahig. Ano-anong mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Okay, so ngayon ay magkakaroon tayo ng dyad o pangdalawahan. So humanap ng kapareha. Puna ng letra upang mabuo ang mga salita na may kaugnayan sa aralin. Okay, una, pamitagang tawag sa pinakamatandang kapatid na babae o pinsang babae. Ano kaya ito? Kaya ito ay ate. Pangalawa, magalang na tawag sa ina ng iyong mga magulang o nakatatandang babae. So, ang tawag naman dito ay lola. Pangatlo,
Tawag na may paggalang sa nakatatandang kapatid o pinsang lalaki. Okay, so ang tawag naman dito ay kuya. Pang-apat, kapatid o pinsang babae ng magulang. Okay, ito naman ay tiya or tiyahin. Pang-lima, magalang na tawag sa ama ng iyong mga magulang o nakatatandang lalaki. Ito naman dito ay lolo. Kaya pagmasdan ang larawan. Sino kaya ang nakikita niyo sa larawan? Okay, ito sina lolo at lola. Okay, so dito naman, si tiyo at tiya. Yung tiyuhin niyo at saka yung tiyahin. Then ito naman, si kuya at si ate. Sino ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Paano mo sila tinutulungan? Ikwento mo. Mahalaga na matukoy natin na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. So ano ang mga paraan ng paggalang sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya? First, una, paggamit ng po at opo. Pangalawa, pagsunod sa kanilang mga utos. Pangatlo, pagmamano. At pang-apat, pag-alalay sa nakakatanda. Paano tayo nagpapakita ng paggalang? Ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ipakilala ang iyong pamilya gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Paghusayan mo at gawin ito ng pasalita. Ako ay si pangalan ninyo, ang pagtulong kay sino bang tinutulungan nyo sa pamamagitan ng ano ba or paano nyo ba sila tinutulungan ay tanda ng paggalang ko sa kanya. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang tumulong sa mga nakakatanda sa ating pamilya? Tandaan, ang pagiging matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa. At ang pagiging magalang naman ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Okay, so ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Pagtulong kay lola sa pagwawalis ng sahig. Pagtulong kay ate sa pagtitiklop ng malinis na damit. Pagtulong kay lolo sa pagkukumpuni ng sirang silya. Pagtulong kay kuya sa pagdidilig ng halaman. Ngayon ay makinig sa mga pangungusap na aking babanggitin. Isulat ang tamang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Piliin ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. So sa letrang A, ang pagtulong ay kay lola sa pagwalis ng sahig. So kung ito ay paraan ng pagtulong, isusulat niyo ang letra. Letrang B, ang pagtulong kay ate na magpunas ng mesa. Letrang C, ang pagtulong kay kuya sa paghugas ng plato. Letrang D, ang pagtulong kay tatay sa pagtapon ng basura. Sa letrang E, ang pagtulong kay nanay sa paghanda ng hapunan. Okay, so lahat ng
letra na nababasa natin, yun ay mga paraan ng pagtulong sa pamilya natin. So, isusulat natin yon yung A, B hanggang letrang E. Karagdagang gawain. Gumuhit ng sitwasyon na nagpapakita ng pagtulong sa nakakatanda sa gawain sa tahanan. Day 2. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang natutuhan ninyo sa ating aralin? Okay, so dito, tingnan ang mga larawan. Ayan, so dito, pagpunas ng gamit kasama si ate at batang lalaki na nasa unang baitang. Kaya ito naman ay pagdilig ng halaman kasama si lolo at ang batang lalaki na nasa unang baitang. Ano ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatanda ang ipinahayag sa unang larawan o ikalawang larawan? Okay, sa unang larawan, tinutulungan niya ang kanyang ate sa pagpunas. Sa ikalawang larawan naman, tinutulungan niya ang kanyang lolo sa pagdidilig ng halaman. So bakit mo tinutulungan ang mga nakatatandang miyembro ng iyong pamilya? Ikwento mo. Sa araw na ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Inaasahan din na maisasaalang-alang ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Makinig sa ating gagawin. Una, ipapakita ko ang larawan sa inyong lahat. Pangalawa, itaas ang kamay kung matutukoy mo ang pagpapakita ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Sabihin ang sagot kung ikaw ay tinawag. Pangatlo, sabihin mo kung ang pagtulong mo sa nakatatanda ay ligtas o hindi ligtas. Ayan, so dito, pagwalis ng sahig kasama si nanay. So, ligtas kaya ito or hindi ligtas? Tama, ito ay ligtas. Kaya dito naman, pagpunas ng gamit kasama si ate. Okay, of course, ito ay ligtas pa din. Okay, next po ay paghugas ng plato kasama si kuya. So, ito ay ligtas. Next po ay pagtapo ng basura kasama si tatay. So, ito din po ay ligtas na gawain. And pagdilig ng halaman kasama si lolo. Kaya ito din po ay ligtas. Pagligpit ng higaan kasama ang tiyahin. Okay, so ito ay ligtas. Paglalagari kasama ang tatay. Ligtas kaya ito? Okay, ito ay hindi ligtas kasi maaari ka ditong masugatan. Pagsasampay ng damit kasama si nanay. Kaya ito ay ligtas. Paglilinis ng sasakyan kasama si kuya. Kaya ito ay ligtas. Pagluluto kasama si nanay. Ayan, ikaw ay naghihiwa. Ligtas kaya ang maghiwa ng mga halimbawa ng gulay? Okay, hindi po siya ligtas. Pero kung ikaw ay tumutulong lang kay nanay, halimbawa, inaabot mo sa kanya yung mga nahiwa na, yun ay ligtas. Pero kung ikaw ay maghihiwa ng gulay, ito ay hindi ligtas. Tsaka yung pagluluto, no? Kasi maaari kayong mapaso. Mahalagang tandaan ang mga ligtas na pamamaraan ng pagtulong sa mga nakakatanda. Okay, so ipapakita ko ang isang larawan.
Pagmasdan ng mabuti kung ang paraan ng pagtulong sa nakakatanda ay ligtas o hindi ligtas. Pumunta sa hanay A kung ligtas o sa hanay B kung hindi ligtas. Ipakita kung saan ang hanay A at hanay B. Makinig para makuha ang tamang sagot. Okay, so una, ano kaya ito? Ligtas o hindi ligtas? Okay, very good. Ito ay hindi ligtas kasi maaari ikaw ay mapaso o kaya masunog ang ibuhok. Ayan. So, ito ay hindi ligtas na gawain ang paglalaro ng posporo. Okay, so ito naman, paghugas ng plato. Okay, syempre, ito ay ligtas na gawain. Okay, next naman po. Ayan, paglalagari. Ito ay hindi ligtas. Okay, so ito naman ay ligtas ang pagwawalis. Okay, next naman ay pagsasampay. Ito din ay ligtas. Ngayon ay humanap ng isang kaklase at sabihin ang isang paraan na ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pagtulong kay ate sa paglilikpit ng mga plato na pinagkainan. O kaya, pagtulong kay kuya sa pagpapakain sa alagang aso. O pagtulong kay lola o kay lolo sa pag-alalay o pag-abot ng malinis na tubig na iinumin. Magbigay din ng isang paraan na hindi ligtas. Halimbawa, pagbibigay ng gamot kay lolo or kay lola na walang pahintulot ng doktor. O kaya, pag-abot ng mga paputok o kwitis kay kuya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ligtas? Okay, ang ligtas, ito ay sitwasyong malayo sa panganib. At ang hindi ligtas naman ay sitwasyong mapanganib or magdadala sa kapahamakan. Muling magkaroon ng dayad o humanap ng kapareha. Ibahagi sa iyong kapareha ang iyong sagot. Kaya kung bakit mahalaga ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya bilang indikasyon ng paggalang sa kanila. Basahin ang pangungusap at puna ng patlang mula sa mga salita sa ibaba. Kaya dito, ako ay batang matulungin. Ako ay tumutulong sa aking lolo. Ako ay tumutulong sa ligtas na paraan katulad ng pagwawalis at pagpupunas. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ikaw ba ay masaya, malungkot? Bakit? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang tumulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan sa ligtas na paraan? Okay, so ano-ano nga ba ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan? Okay, so ito po. Pagtulong kay lola sa pagwawalis ng sahig. Pagtulong kay ate sa pagpunas ng gamit. Pagtulong kay kuya sa paghuhugas ng plato. Pagtulong kay tatay sa pagtatapo ng basura. Pagtulong kay nanay sa paglilinis ng sahig. Pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. Pagtulong kay tiya sa pagliligpit ng higaan. Isulat ang letra sa sagutang papel. Ang mga larawan na nagpapakita ng ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya.
Okay, so bilugan ng letra ng mga larawan na nagpapakita ng ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Okay, so dito sa letter A, ligtas po kaya ito? Okay, so ito ay ligtas. So bilugan natin ang letrang A. Okay, sa letrang B, pagpunas ng mesa. Okay, so ito ay ligtas. Letrang C, paghugas ng plato. Okay, ito ay ligtas. At ang letrang D naman, ligtas kaya ito? Okay, so ito ay hindi ligtas kasi maaari kayong masugatan dito. Okay, sa letrang E naman, okay, ito ay ligtas. Karagdagang gawain. Isulat ang bilang ng mga nagpapahayag sa mga ligtas na paraan sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Kaya una, batang nagsasampay ng damit kasama si nanay. Pangalawa, batang nagsasaksak ng kuryente. Pangatlo, batang nagpupunas ng gamit sa loob ng silid kasama si Lola. At pang-apat, batang naghuhugas ng plato sa kusina kasama si Lolo. Day 3. Tayo ay kumuha ng kapareha at ibahagi kung bakit ka masaya ngayong araw. Ikaw ba ay masaya? Okay, so ngayon natatandaan pa ninyo ang ating aralin kahapon? Okay, so ano nga ba yung aralin natin? Okay, napag-aralan natin ang ligtas at hindi ligtas na gawain. So ano ang isang ligtas na paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan? Kaya halimbawa dito ang pagpunas ng mesa, pagwalis ng sahig, at marami pang iba. Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Umuwi ka mula sa paaralan. Nagpaplansya ng mga damit ang ate mo. Gusto mong tumulong. Ano ang gagawin mo? Sabay-sabay nating sabihin. Ako ay matulungin. Okay, ulitin nyo nga po. Ako ay matulungin. Sa araw na ito, inaasahang mailalapat ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Okay, una, ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangalawa, ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangatlo, ang paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pang-apat, ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang mga grupo ng mga salita na nakikita ninyo ay halimbawa ng mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. So ngayon, ano ang kaya mong gawin? So lahat ba yung mga natutunan natin no nakaraang araw ay kaya mo bang gawin? Halimbawa, ang pagpunas ng mesa, pagwawalis ng sahig, pagsasampay ng damit. Ayan, so kaya nyo ba yung gawin? Nakikilala ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Okay, so ngayon, tayo ay magbabasa ng maikling kwento. Ito ay pinamagatang si Dino. Si Dino. May isang mabait at mapagmahal na pamilya
na nakatira sa payak na bahay. Ang pamilya ay binubuo ni lolo, lola, tatay, nanay, at si Dino. Ang mga lolo't lola ni Dino ay matanda na at nangangailangan ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sila ay nagtutulungan sa mga gawain upang maalagaan si lolo at si lola. Kapag si Dino ay nasa bahay, siya ang nagbibigay ng malinis na tubig kapag sila ay nauuhaw. Binibigyan din niya ng pagkain kung sila ay nagugutom. Paborito ni Lolo ang donut. Kapag gustong manood ng TV nila Lolo't Lola, si Dino ang umaayos nito. Bago matulog, inaayos ni Dino ang kanilang higaan. Mahal na mahal ni Dino ang kanyang mga lolo at lola. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento at nakikipaglaro din siya sa kanila. Sabi ng nanay at tatay ni Dino na mahalagang maipakita ang pagmamahal at paggalang sa kanila. Kay tanong, sino ang batang matulungin? Okay, mahusay. Ito ay si Dino. Ano ang ginagawa ng bata bilang pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya? Kaya halimbawa kapag nauhaw si lolo at si lola, binibigyan niya ng tubig. O kaya kung ito ay nagugutom, binibigyan niya ng pagkain. O kaya kung gusto ni lolo at lola makinig ay manood ng TV, okay, si Dino din ang nag-aayos or mag-on ng kanilang TV para makapanood ang kanyang lolo at lola. So bakit masaya si nanay at tatay kapag tumutulong ang mga anak nila? Okay, syempre, bakit kaya masaya si nanay at tatay? Okay, kasi ang mga anak nila ay matulungin, magalang, kaya masaya si nanay at si tatay. Okay, so ngayon tayo ay guguhit base sa kwento na ating napakinggan. Makinig sa aking sasabihin bago iguhit ang sagot sa kwaderno. Gumamit ng lapis lamang. Una, ano ang binibigay ni Dino kapag nauuhaw ang lolo at lola niya? Iguhit ang sagot. Okay, ano kaya ang binibigay niya? Okay, binibigyan niya ng tubig. So, ang tubig or baso na may lamang tubig, yun po ang iguguhit ninyo. Pangalawa, ano ang paborito ng lolo ni Dino? Iguhit ang sagot. Pangatlo, ano ang nararamdaman ng nanay at tatay ni Dino kapag tinutulungan niya ang kanyang lolo at lola? Iguhit ang sagot. Kumuha ng kapareha. Banggitin ang mga paraan na nagpakita ng paggalang ni Dino sa kanyang lolo at lola. Ibahagi sa kapareha ang nararamdaman ng nanay at tatay ni Dino kapag siya ay nagpapakita ng paggalang kay lolo at lola. Gawain. Gamit ang meta cards, pumili ng isang ligtas na pamamaraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Okay, so itong yung mga meta cards. Ang laman dito ay, una, ang pag-abot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya.
ang pag-ayos sa mga kagamitan. Ang mga paraan ng pagtulong sa ligtas na paraan sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-ayos sa mga kagamitan. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ng guro. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung ligtas ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at X naman kung mali ang pahayag. So una, ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. So check or X. Kaya ito ay check. Pangalawa, ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. O ito din po ay check. Ang pagbigay ng tubig sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ito din po ay check. Next, ang pagluto ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Kayo ba ay marunong magluto? So ito ay X. Kasi ang pagluluto, kailangan po yan ng gabay ng pamilya. Lalo na kayo ay bata pa lamang, so hindi pa kayo pwedeng magluto ng mag-isa. Pero pwede kayong katulong ni nanay sa pagluluto. Nag-aabot ng gamit, ayan. Ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Kaya ito ay check. Karagdagang gawain. Isulat ang bilang ng pahayag na nagpapakita ng ligtas na paraan sa pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Kay una, ang pag-akay kay lolo at lola. Pangalawa, ang pagbigay ng tubig kay itay. Pangatlo, ang pagluto ng pagkain na kasama si nanay. Day 4. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon tungkol sa ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Magbigay ng halimbawa ng ligtas na paraan sa pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Makinig ng mabuti sa aking babasahin. Itaas ang kamay ninyo kung nagagawa mo ang mga gawain ng pamilya. Una, pagwawalis ng sahig. Kung ito ay nagagawa mo, itaas mo ang iyong kamay. Next po, pagpupunas ng gamit. Next ay paghuhugas ng plato. Paano mo maipapakita ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng iyong pamilya? Ikwento mo ito. Sa araw na ito, inaasahang maipapakita mo ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan ng mga gawaing makatutulong at makapagbibigay ginhawa sa kanila ng may pagsasaalang-alang sa ligtas na paraan. Inaasahan din na napatunayan na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Kaya mga halimbawa, ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Next ay ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Next ang
paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. O kaya, paghahanda ng plato, ng baso, ng kutsara. Next po ay ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Paano mo maipapakita ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya? Ngayon, lahat ay tumayo. Babasahin ko ang isang gawain na nakakatulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Makinig ng mabuti. Kung ang aking sinabi ay nagagawa mo, ikilos mo. Gamitin ang buong katawan upang maipakita ang gawain. Pagkatapos, lahat tayo ay papalakpak ng 3 beses at sabihin, matulungin ako. Una, ang pagbubuhat ng mabigat na kahon para kay Lolo. Pangalawa, ang pag-abot ng mga gulay kay ate. Next ay ang pagpunas ng mga gamit ni Lola. Sabay-sabay nating sabihin, kaya kong tumulong. Sige nga po, kayo nga po. Kaya kong tumulong. Bumuo ng pangkat na may 4 na miyembro. Basahin ang mga nakasulat. Magtalakayan bawat pangkat tungkol sa pagpapakita or roleplay ng ligtas na paraan ng pagtulong sa nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang iba sa inyo ay maaring maging nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang iba naman ay maaring manatiling bata. Kaya halimbawa, meron kay nanay, tatay, lolo, lola. Kaya ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Mahalaga na mapatutunayan natin na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babanggitin. Si Lola ay gustong umakyat ng hagdanan para magpahinga na. Ano ang gagawin mong pagtulong para maipakita ang iyong paggalang? Dali-daling pumasok ang tatay mo sa bahay at nagmamadaling magluto ng hapunan. Ano ang gagawin mong pagtulong para maipakita ang iyong paggalang? Gawin ito ng pasalita at gumamit ng aksyon o kilos upang maipakita ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sa araw na ito, inaasahang makikilala ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sino ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Okay. Si lolo, si lola, si nanay, si tatay. Yan. Ano-anong mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Ako ay si pangalan ninyo. Ako ay tumutulong sa aking pamilya sa pamamagitan ng. So, ipakita mo ang paraan ng pagtulong. Halimbawa, pagwawalis ng sahig. Ako ay tumutulong upang maipakita ang aking paggalang. Tandaan, ang pagiging matulungin ay nagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa.
At ang pagiging magalang ay ito ay isang kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Ang mga paraan ng pagtulong sa ligtas na paraan sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Una, ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangalawa, ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangatlo, ang paghanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pang-apat, ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatanda na may pahintulot sa kanila. Makinig sa mga pangungusap na aking babanggitin. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung ito ay nagpapakita ng halimbawa ng pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa ligtas ng paraan at X naman kung hindi. Una, naipapakita ang pag-ayos ng cabinet kasama si ate. Okay, ito ay check. Pangalawa, naipapakita ko ang pag-aayos ng mga baso kasama si kuya. Okay, ito din po ay check. Pangatlo, naipapakita ko ang pagtutupi ng aking damit kasama si nanay. Okay, syempre ito ay check. Pang-apat, naipapakita ko ang pagtatapon ng basura kasama si tatay. Okay, check. Panlima, naipapakita ko ang pagtulong sa pagpapakain sa alagang aso kasama si lolo. Ito ay check. Tandaan ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng mga ligtas na gawaing makatutulong at makapagbibigay ginhawa sa kanila at nagpapakita ng paggalang sa kanila. So, bakit gusto mong tumulong sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa mga gawain? Karagdagang gawain. Gumuhit ng isang ligtas na gawain na nagpapakita ng pagtulong sa nakakatanda sa gawain sa tahanan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!